magalit sa akin pero hindi kasalanan ng mga bata yung nangyari sa Tacloban. Kailangan nilang managutan, kailangan nilang humarap sa batas at sa tamang oras kailangan nilang makulong. Pero hindi nila kasalanan ang nangyari. Paano mo sasabihin dapat managot ang isang bata pero hindi naman niya pala kasalanan? It doesn't make sense, di ba? Well, this is Pinoy Extreme. Pag-uusapan natin ngayon yung nangyaring school shooting sa Tacloban. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Kailangan nilang managutan, kailangan nilang humarap sa batas at sa tamang oras kailangan nilang makulong. Pero hindi nila kasalanan ang nangyari. Pag-usapan natin. Bilang isang tao nag-aral ng psikolohiya sa kanyang college course, masyado tayong maraming ini-ignore na factors kung bakit humantong ang isang bata para gawin ang mga karumaldumal na bagay na ganito. Oh, marami daw factors. Pero para sa kanya, ano ang pinaka main factor nung barilan? Para sabihin ng maraming tao na kasalanan ng bata ay masyadong ignorante. Dahil ang kapalpakan ng isang bata ay kapalpakan ng isang magulang, kapalpakan ng society na nakapaligid sa kanya, at kapalpakan ng napakaraming factors na hindi natin pinapansin. Pero ano ang main factor? Nakakapagod na pong mabuhay sa isang punitive na society kung saan dinormalize na po natin masyado ang mabilisang solusyon. Dinormalize na po natin ang dahas, dinormalize na po natin ang violence, dinormalize na po natin ang pagpatay. Pero bakit po tayo nagugulat kapag merong mga ganitong trahedya ang nangyayari sa bansa natin? Nakakabasag at nakakalungkot ang nangyari sa Tacloban. Hindi dapat ito nangyari. Hindi dapat ito umabot sa ganitong punto. Pero nangyari siya. Bakit? Kasi nasa tamang kaisipan na yung bata? Kasi alam na nila yung ginagawa nila? Kasi kasalanan nila? Ano yung mga tanong na hindi natin tinatanong? Di ba dapat ang pinakaunang tanong doon, paano nagkaroon ng access sa baril yung bata at napakaraming bala? Oh, kasi kung wala yung baril, yung damage na pwedeng ikos ng bata, ganun kagrabe? Sige nga. Bakit tayo umabot sa punto kung saan ang isang bata ay nagkaroon ng kapasidad para kumitil ng buhay ng may buhay? Yung kapasidad niya para kumitil ng buhay is linked directly doon sa baril na nagkaroon siya ng access. So, sino dapat ang managot doon? Of course, first yung gun owner. 'Di ba? Bakit mo nakuha yung baril yung gun owner? Kung responsible gun owner yon, dapat hindi basta-basta na-access ng bata yun. Pangalawa, yung magulang. Anong ginagawa ng magulang? Hindi ba dapat yung magulang yung nakakaalam ng kung ano yung kinikilos ng anak nila? Oh, Nakakapagod na pong makipag-reason sa inyo. The very same people who rejoice and celebrated the deaths of those that are victims from the war on drugs. Mga EJK victims. Tuwang-tuwa sa mga namatay, sa mga taong hindi dumaan sa due process. di lumitaw din yung gusto mong maging main point or gusto mong palabasin as main point kung bakit nangyari yung incident. Andiyan na naman yung EJK, mga hindi dumaan sa due process. Teka, sino bang hindi dumaan sa due process? Sige nga. Kung dumaan kayo sa due process, asan yung final yung kaso? Oh. Tapos ngayon, sabihin nyo hindi naman gumagana ang justice system sa Pilipinas O tapos, kukuha kayo ngayon ng ICC. ICC Bulok. Diba? So, nagke-claim yung mga tao na there's no justice sa Pilipinas while sila mismo, hindi naman sila dumaan or hindi naman sila nagtangkang dumaan doon sa proper due process na gusto nilang mangyari. Diba? Walang problema kung like yung nangyari kay Kian. Napapanagot ba yung mga pulis doon? Of course. Pero hindi mo pwedeng sabihin in general na walang due process ang Pilipinas. Nakakapagod na po. At ngayon para sabihin natin ng buong confidence na kasalanan ng mga bata yung nangyari sa Tacloban ay hindi lamang kaignorantehan, hindi lamang kawalang hiyaan, kung hindi kawalan ng accountability. Tayo, saan tayo nagkulang? Ito yung nagbago sa pananaw ko. Yes, dati tingin ko dapat managot yung mga bata. Pero as I have
watch the explanation of Attorney Libayan. Hirap lagyan ng accountability ang isang bata dahil nga sa bata sila. At the end of the day, bata sila, most likely hindi nila alam yung ginagawa nila. 'Di ba? Kaya lahat ng desisyon or karamihan, mga siguro 90% ng desisyon ng bata ay nakasalalay sa magulang. 'Di ba? Yung magulang yung nagde-decide para sa bata because again, yung gusto ng bata is not necessarily good for them. Ngayon, dumarami kasi yung mga pabayang magulang. Like, pag maglalaro yung anak nila, 'di ba? Hindi na nila tinitignan, hindi na nila binabantayan. Pag manunood yung anak nila, hindi nila tinitignan yung pinapanood, hindi nila tinitignan yung binabantayan. So, yung responsibilidad na nakaatang sa magulang is so heavy. But right now, yung mga magulang or mga bagong magulang, hindi naman bago, pero karamihan ng mga magulang right now is hindi nila ginagawa yung responsibilidad nila para tignan, alagaan, pangaralan yung mga bata. And yun yung nagiging resulta. Kaya nagiging masama ang isang bata. And tulad nga doon sa live ni Attorney, sabi niya, hindi naman matik masama ang bata. 'Di ba? May backstory kung bakit naging masama ang bata. And yung papel ng magulang, yun yung isa sa malaking factor kung mauuwi ba sa pagiging masama yung isang tao. Because sila ang unang-unang magpupukpok ng guidance, disiplina, at knowledge and wisdom sa bata. Ngayon, 'di ba? Ang dami kasing batang nauuwi sa krimen dahil ginagamit na rin sila as an accessory para gumawa ng krimen. Take note, yung magulang, yung nag-e-encourage doon sa bata na gumawa ng krimen kasi nga, hindi makukulong. Or, let's say, may juvenile justice na pagdadaanan yung bata. So, imagine, yung mga magulang, yung gumagamit sa anak nila para gumawa ng krimen, na later on, ang makikinabang mga magulang din. So, I guess ang napulot ko doon sa huling live stream ni Attorney about sa nangyari sa Tacloban is that we should hold the parents accountable sa kung ano mang gagawin na krimen ng bata because unang-una, yung mga magulang dapat ang nagbabantay sa mga bata. 'Di ba?